Hi guys! Today, itatry natin BYS Matte Foundation. Ang shade na nakuha ko is Sand Beige. Ilang years na tong available sa Watsons. Ngayon lang ako tatry. Actually, ngayon lang ako susubok ng BYS na brand. Sa foundation ha. I've tried their eyeshadow and it's pretty good. Pero yung sa foundation, ito yung first time na susubukan ko siya. Maraming nagsabi na okay daw to for oily skin. Ito yung kanyang packaging. Glass bottle siya. Tapos black yung cap. Meron siyang pump. Ayan. And yung shades nila guys, parang mostly nang nakita ko doon, yellow undertone. 30 ml. It cost 749 pesos. Para siyang mousse. Try muna natin siya with brush, ha? Real Techniques na buffing brush. Try ko muna ng konti. Ay! Ganun talaga yung amoy niya. Hindi ko type yung amoy nito. Parang amoy pintura, amoy chemical. Matapang. Yeah, madali naman yung application with a brush. Try natin sa blender ha, kasi mas preferred ko yung blender. Pag blender kasi yung ginagamit ko, mas nakokontrol ko yung amount and yung coverage na gusto ko kasi may mga certain areas ng face ko, kagaya nito may mga black na, may mga spots, may mga dark spots ako sa ibabaw ng cheeks. Oh, ayan oh, natakpan niya. So siguro 2 layer na yung nilagay ko. Nagmamadali ba ako? Actually, may lakad ako kaya nagmamadali ako mag-apply. Hindi ko lang gusto yung amoy niya kasi talagang matapang. Pero the coverage is good, as you can see. And maganda yung finish na. I like it. Although maganda yung coverage na, hindi halata na naka-foundation ka. Parang maganda yung pagkaka-blend out niya sa skin. Sand Beige is very sakto. Sana hindi siya mag-oxidize sa akin, pero hindi acidic yung face ko. So, mostly ng foundation, hindi nag-oxidize sa akin. Wala akong nilagay na primer ha, kasi gusto ko i-test out siya as is. Sometimes kasi, pag ginagamitan ko siya ng primer, na-alter yung performance ng foundation. So, kaya talagang usually hindi ako naglalagay ng primer pag nagte-test ako ng foundation. So, on the other side, ayan, nakikita nyo pa yung redness. Ito, pantay na yung kulay. And kitang-kita nyo, yellow undertone. Walang naging grayish na part for now. So, ilalagay ko muna siya on the rest of my face. Hindi ko alam kung nakikita niyo tong part na to, pero meron ako parang blood vessels. Try kong takpan. And meron akong blemish dito. So, try din natin yung takpan. Medyo natakpan naman niya. Yung blemishes ko, merong konti pang mark. Pero, okay na yan. So far, okay to guys ha. Maganda. Hindi siya halatang foundation day. Parang pinaganda lang niya yung skin ko, pinantay niya yung kulay ko, and natakpan yung mga blemishes. Ang ayaw ko lang is yung amoy niya kasi matapang talaga. So, I will set with my powder, yung Nichido Final Powder. What's new? Hindi na ako magbe-bake. Kasi pag nagbe-bake talagang kahit na yung foundation na mabilis mag-oil up sa akin, nagiging okay basta i-bake siya. So, pag magre-review tayo ng foundation, hindi ako magbe-bake. Okay? Dapat pala brush lang ginamit ko. Bakit pala ako gumamit ng esponja? Okay, so for now, wala akong problema sa kanya. Wala pa akong nakikitang shine sa face ko. Matte talaga siya, as promised. Hindi ako nag-bake ha. Walang lagkit. Although, up close, medyo kitang-kita ko yung aking visible pores. Pero okay lang yan, kasi madaling remedyohan yan with a primer. It feels comfortable. Isa pa yun. Wala akong nafe-feel sa kanya na lagkit. Feeling ko magkakasundo kami nitong foundation na to. So, later mag-update ako guys ha. It's now 1:39 PM and babalik ako later if I have to blot or if I have to update. Ay, by the way, try pala natin siya with flash. Okay lang siya. It looks good sa photo. Parang ang flawless tingnan ng face ko. Ang ganda. Ang ganda niya sa photo with flash. I like this one so far. Babalik ako mamaya for an update. Nakikita niyo ba? 5:36 PM. And, ayan, hindi ko pa kailangan mag-blot. Oily na ba ako, ate? Hindi pa, diba? No. Hindi pa ako oily. I love it!
Ilang oras na ba? Nakauwi na ako from a meeting. Bumiyahe na ako niyan. Pero malamig kasi ngayon, kaya hindi pa ako pinagpapawisan. Ito, merong konti, may shine-shine, pero carry lang yan. Hindi pa siya blottable. May bago akong word, blottable. Tolerable ba siya? It feels comfortable, walang lagkit. Tingnan ko kung nagta-transfer ha. Minimal transfer. Mamaya ulit ako mag-update pag magbablot na ako. Pero ito kasi hindi pa eh. Carry pa. Last and final update. Magla-last update na ako ha. Kahit hindi pa ako naka 12 oras kasi inaantok na ang lola nyo. 10:55 PM. Wow! Maganda tong foundation na to guys. Okay siya para sa oily skin. Magbablot ako ha. Kasi kanina nagblot ako pero hindi ko na kinailangan mag-apply pa ng powder. Maganda siya. Nag-start siyang mag-oil up around 4 to 5 hours. Doon lumabas yung oil sa aking skin. Hindi masyadong mainit ngayon guys ha. Kaya hindi ko rin kalaban ang pawis ngayon. So, ito na yung oil na nakuha sa face ko. What more kung merong mattifying primer, merong nag-bake pa ako, tapos may setting spray, mas lalo siyang magiging maganda. And I like na hindi siya obvious na naka-foundation ka, na maganda yung coverage niya, pero it blends well sa skin ko and nakaka-blooming. It looks radiant. Hindi nagbago yung kulay niya sa face ko, kaya plus points pa rin yun. Hindi nag-oxidize. Ang pinakaayaw ko lang talagang napansin ko is yung amoy niya. Hindi ko type yung parang amoy chemicals. Pero after a while, pagkatapos mong mag-makeup, hindi mo na siya maaamoy. Siguro kasi na, na rin, napatungan na rin ng setting powder, so hindi na siya ganun ka sangsang. Coverage is buildable. So, pwede nyo namang i-build yung coverage depende kung anong gusto nyo. Depende sa pangangailangan nyo. Mas okay siguro yung brush, pero mas gusto ko kasi ngayon na blender yung ginagamit ko na pang-apply. Kasi mas natatansya ko yung coverage and mas magaan yung foundation sa face ko pag blender. Kasi ang tendency yung blender medyo na-absorb niya ng konti yung foundation, which helps para hindi maglagkit masyado sa face. So, kung yun ang problema nyo guys, kung nalalagkitan kayo, nabibigatan kayo sa foundation, try nyo gumamit ng sponge kasi at least doon medyo napapanipis niya yung foundation para hindi siya masyadong mabigat sa face. Makakatulong din yun especially kung meron kang oily skin kasi the more na mas marami kang nilagay sa face mo, the more na mas mag-oil up yung face. Based yun sa experience ko ha, hindi ko sinasabi na talagang 100% sure na scientifically tested and merong scientific basis yung sinabi ko, pero based on experience, ganyan yung na-experience ko. Kapag masyadong marami yung in-apply ko sa face, the more na nag-oil up ako. Ang masasabi ko, yung BYS Matte Foundation, it must try siya na local brand. Available siya sa Watsons, madaling hanapin yung BYS, and sa presyo niyang $749, okay na siya para sa mga events, ganyan, pang pictorial, kasi maganda rin siya sa photo, kaya okay na okay to. Ganda pa yung mga shades na available. Talagang geared towards sa mga merong yellow undertone. Okay, so yun lang guys. Kung try nyo na to, kasi malamang marami sa inyong makakapag-share ng experience nila. Kasi matagal na sa market itong BYS. Matagal na siya. Share your experience with it. Comment kayo sa baba. And balita ko yung ibang makeup artist, ito yung ginagamit. Kasi maganda yung coverage niya. Tapos okay siya sa pictures. Maraming salamat sa panonood. Thumbs up this video kung nakatulong po sa inyo. See you again on my next video. Bye!